talks about responsible consumption and production. Alright, so in this episode, we'll talk about how education helps us become more responsible in the way we use, we reuse, and we recycle, diba? Yes, kasi through learning, natututo tayong maging sustainable mula sa classroom hanggang sa communities natin. Right? Tama guys, diba? Yes. So yun guys, no, before we start about sa pagtatalakay kung ano nga ba ang SDG 12, we have some 3 questions para naman may alam kayo about sa SDG 12, no? First question guys, no, what comes to your mind when you hear responsible consumption? Yeah, so, of course, if naririnig natin yung word na responsible consumption, we'd have to be smart and responsible sa mga bagay na kinoconsume natin. Especially food and water, like that. Kasi ang dami talagang nasasayang. Parang nawawalan tayo ng malasakit sa kalikasan natin. Diba? Yes. And yung pagiging disiplina natin sa paggamit ng mga produkto and sa services din. Yung parang pagtatapon ng tayo sa tamang basura, mga ganun. Since, yun nga, makakatulong na natin yun. Like How about the others, no? Para sa inyo. For me, ang responsible consumption is yung, for example, is gagawa ka ng project. Imbis na bumili ka pa, magtingin ka sa mga, sa mga old projects, old projects na pwede mo naman siyang i-reuse as a vintage, True yan. Kasi mga uso ngayon, mga aesthetic. The generations today, if you see the things na hindi na talagang magagamit, pero pwede pa talaga siyang gamitin. Pero, sige, tapon ka, bili, ganito, ganyan. Mostly, ang sa generation natin ngayon talaga, ang ginagawa nila is more and bili sila ng bili kahit pwede pa namang magamit yung mga nagamit na natin before. Yes. Doon nga talaga po, oo nga no, sa sinabi niya, doon pumapasok yung pagiging irresponsible consumption, no? Imbis na responsible, irresponsible. Yes, true. Next question. Okay, no? So, for the next question, no? Bakit importante yung SDG 12 sa generation natin ngayon? So, for me kasi, it's important ang SDG 12 sa generation natin ngayon kasi mostly ang generation natin is napaka-irresponsible sa mga products, lalo na sa mga, yung mga reusable naman, pero tinatapon nila yung mga reusable products na yun. Yes, plastic. Yes, diba? How about the others, no? Kasi sa ganitong paraan kasi, pwede tayo makatulong sa ating Mother Earth. Yung reusing, no? Yes, kasi Recycle. yung pagbawas ng mga basura, pagtapon ng mga ganon. Lalo yung mga sa soft drinks, yung Yes. straw. Yes. Pwede gawin pa Can be yun. used as a decoration. True, it's Spirals. At saka, yung kapag bibili ka kunyari sa baklaran, yung mga plastic na pinagbilihan mo ng mga damit, di ba? Ilalagay yung mga damit sa plastic. Pwede mo itabi yun at pwede mo pa ulit gamitin pag Pang Sharon. Yes. Diba? Yeah, right, no? Pwede rin siyang gamitin as garbage bag. Yes, Kahit maliliit na garbage plastic bag. yan, pwede mo pa rin siyang gawing plastic bags or you can use it as a decoration, di ba? You know yung mga trending ngayon na DIY sa TikTok, YouTube, in Facebook, maraming na yan. Social media. Lalo na ngayong generation natin. And also sa mga pagbibili ng mga products, dapat talaga maingat na tayo kasi sobra-sobra yung mga waste natin ngayong generation natin, no? Samantalang dati parang bumili ka lang ng isang product, marami ka lang magagawa sa product na yun. But now, that one product, isa lang talaga yung magagawa mo sa product na yun. Diba? So, we need to be reuseful, no? Sa generation. Tinatapon lang sa mga kung saan yung mga basura. Yes. Hindi nila tinatapon Tama sa yun. basurahan. Yes. Sige, ano ba? Yes, at lalo na ngayon, di ba, in this generation, halos lahat ng Gen Z, social media talaga yung ginagamit nila. So, we can use din yung social media doon by posting yung mga kailangan, yung pwede natin i-recycle, mga isa-isa. Like, gawin yung tutorials, Yes, diba? yes. Tutorials Yes. kung paano gawin siyang ganito, ganyan, diba? Okay, So, ayun. So, So, ayun, please.
SDG 12 is really important to our generation po. So, third question, right? So, this Yes. third question isn't just for us po, no. It's for you as well, so come answer with us po. So, how do you personally try to be eco-friendly or sustainable sa daily life mo, no? So, anong opinion nyo dun, guys? For me, Yeah, no, yeah. sige. So, di ba really, for me, as a student, no, every practice, syempre, kailangan natin mag-bring ng own tumbler natin. Yeah. Makakatulong din yun, no, para sa daily life natin, para maging eco-friendly or sustainable. Yes, as she said, no, like, yan nga, sa school natin, no, meron tayong mga practices or may mga pinupuntahan tayo na mga gala, ganun. So, imbis na bumili tayo ng bottled water sa labas, we can use our tumblers para hindi na tayo pabili ng pabili. Kasi, bili tayo ng bili, then yung mga binibili nating bottled water, after natin, after natin maubos yung laman niya, itatapon na lang natin kung saan-saan. Sometimes, andyan na sa tabi mo yung basurahan, pero hindi mo pa Tatabi maitapon. mo pa. Hindi ba? dapat i-recycle na lang. Pwede mag-add. Makakatipid ka din since Responsible ko, di ba? Ngayong water bottle ka namin nasa rep eh. Di ba? We can really she asked, no? Na paano nga daw pag walang tumbler. Yes. So, kung wala kang tumbler and you really need to buy ng bottled water sa tindahan, you can reuse nga, di ba? Yes, You can recycle it. Kung kaya mo naman siyang hindi itapon, hindi mo po itapon. Tapos next time, iuwi mo at lagyan mo ng tubig sa inyo. Para sa susunod na gala mo, or kung saan ka man pupunta, practice man yan, gala man yan, or bakit Yes. makakatipid ka. May tumbler ka na sayangin, di Di ba? ba? Halaga eh. May water ka na, nakatipid ka na, may bottle ka pa. Tsaka add ko rin, Oh, go. kapag walang mga tumbler sa bahay, yung mga bottled water ang nilalagyan ng tubig tapos ilalagay sa ref. Di ba? Yan ang tubigan namin sa Yan bahay. tubigan Useful, namin. di ba? Kaya Yung 1.5. So, Yung ayun. 1.5 na ko, nilalagay ng tubig yun, lalagay sa freezer. Kahit mismo Yes. ng mga soft drinks or 1.5 talagang ginagawang ginagawang bottled water sa bahay para lang magkaroon ng tubig, di ba? Syempre, tourism student tayo. Yes. Dito ko na ipapasok yung pagiging tourism student natin, no? Like, syempre, travels tayo, di ba? Yes. No? Tourism eh. Siguro i-add ko dun is yung pipili tayo ng mga eco-friendly destinations, di ba? No? Tapos, like, supportahan natin yung mga local na negosyo doon about eco-friendly kineme, no? Yes. Yun, yung mga ganun. Like, iwasan lang pagtatapon ng basura doon kasi nga eco-friendly nga eh. Yes. Pili tayo ng mga public transportation na yan, carpooling na, mga ganun. Yes, truth yun. So, ayun nga, as you said, as a tourism students also, tayo mga tourism student talagang kailangan natin maging responsible sa araw-araw natin. And yun nga, as you know also na ang tourism student is, ang alam nyo, di ba, gala lang yan mga tourism students. Ganda-ganda But lang also, yun hindi nyo rin po naitatanong pero we are really useful sa lahat ng mga ginagamit namin. So, that's why napili namin itong SDG 12 para sa inyo, para alam nyo rin, at para alam din ng lahat sa atin kung paano maging useful, paano tayo magka-come up sa mga kailangan natin may plan sa lahat. Yes, so I'd like to add, no, sa pagpili po natin ng mga sustainable accommodations, kumbaga, like gumagamit sila ng mga renewable na, like, sa lights, yung mga solar, Yeah, solar panels, ganyan. solars, mga ganun. Para yung mga bills ng kuryente, no, instead of paying big bills, no, talagang bibili sila ng solar panels. Yes. Para Yes. yung pagbayad nila ng bills ng kuryente na Yes, malalaki. less consumption pa yun. So, ayun no, after ng question and answer, let's talk about the first topic natin, no. Our first topic is, what is responsible consumption? Responsible consumption from SDG 12, no, making conscious
purchasing decisions that consider the environmental, social, and economic impacts of goods and service across their entire life cycle. Kasi kung hindi mo i-considerate yung mga yan, pwedeng makaubos ng likas na yaman natin, which is, tayo rin mag-suffer sa ginawa natin sa likas na yaman natin. Yes. True yun, no? How about the others? Ano ba sa tingin niyo yung responsible consumption, di ba? Sa tingin niyo, ano ba yung naisip niyo when you hear that? Ang tama rin yung sinabi ni Shana. Siyempre tayo din yung nasa environment tayo din yung makikilabaw sa mga nangyayari sa environment. Kaya kailangan talaga natin maging responsible. Yes, no? and pagiging mindful sa pagpili ng mga We have to be wise. We also need to be efforts, no, to reduce yung mga waste natin, concern natin yung mga natural resources natin like water and energy to minimize the pollution, no, lalo na sa mga factories, ganyan. Kasi factories is, sila yung pinakamalaki na naglalabas ng malaking usok, no, para ma-damage yung anong tawag dito? Air pollution. Yan. So, dahil sa air pollution natin, nadadamay yung Mother Earth natin and nagkakaroon tayo ng anong tawag dun sa natin? yung Nangyayari sa mundo natin ngayon na sa ozone layer. Anong tawag doon, guys? Yung Sobrahan yung pollution. parang nagkaroon na ngayon ng butas Sa sobrang yung ozone layer natin. Sa sobrang pollution natin dito sa Earth, kung ano-ano na yung nangyayari mga sakuna, like paghintol, ang pagbagyo, pagbaha, yes, pagkaroon ng sinkhole, puno, pagsusunod din ng mga plastic. Yes, yes. Also, yun nga, sabi ko nga na i-conserve din natin yung mga natural resources natin. Katulad din ng mga pagpuputol ng puno, yung pagmimina ng mga, para lang maghanap. Parang bakas ng baha yun. Yes, it's more important. Nagpuputo sila ng mga puno para lang magtayo ng mga gusali. Yung Dahil na nasa puno, imbes na pinoprotektahan ng mga puno sa isip-isip nila, yung tinatayo nila gamit yung mga puno na yun pa yung naglalabas ng mga waste, Yes, diba? diba? As I told nga kanina, now we need to conserve yung natural resources natin. Alam niyo yung sa Sierra Madre na issue right now, no? Instead of instead na itigil nila yung pagpuputol ng mga puno, since ang Sierra Madre is one of our protectors, lalo na sa mga bagyo, diba? Yes. So, imbis na itigil na nila yung pagmimina doon, they still nagmimina pa rin sila para lang sa, Hindi talaga sila hindi sila natututo. So, tas ngayon, mayroong mga issue din yan na parang sinisisi nila yung Sierra Madre, gano'n na kasi nagkakaroon tayo ng baha since puro nga bagyo na dumadating ngayon sa Pilipinas, no? So, instead of, instead na magputulay ng mga puno, well, why not magtanim naman tayo, di ba? Ng mga plants to grow and para maayos natin yung, yung kalikasan natin, di ba? Mabalik natin yung dating Pilipinas na mapayapa. And Para hindi lang is- sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Para if the day comes na kailangan natin, syempre, nandyan sila, di ba? May sisip-sip ng baha, di ba? Makakatulong yung pagre-reduce natin and yung pag-conserve natin ng natural resources sa atin. Hindi lang para sa iba, kundi para rin sa atin. Kasi tayo din yung nakikinabang. Yes. And also, as a tourism student, yan. So, for us na need natin maging responsible sa yun nga. Kasi nga marami sa atin na parang ginagawa nilang biro yung yung Save Mother Earth, diba? Parang ginagawa na nilang biro yun right now, ngayong generation natin. And this video is to educate them na hindi lang biro ang pagsisave ng Mother Earth. Yes, and pag-share ng mga awareness. Yes, share awareness ng, yun nga. So, ayan no, after the topic number 1, no, let's talk about the topic number 2, the role of education. Yes. So, ano nga ba yung nagiging role ng education sa SDG 12 and sa atin na rin, no? For us. For me, nagtuturo sila sa students about the environmental issues and responsible consumption habits. And nagpo-provide din sila ng activities na hands-on, which is paglilinisin ka sa gilid ng dagat. Yes, yes. Pupulot ng mga kalit-kalit pati sa gilid ng school. Hindi ba? Ayun, add ko lang, no? Nung grade 5 yata ako, grade 6,
pinag-ano kami ng teacher namin doon sa simbahan namin. Bale, ang ginawa namin doon, project namin yun ang paglilinis sa harap ng simbahan. So, yung mga naipon namin mga basura, i-report namin sa teacher namin kung gaano karaming na puno namin ng plastic bag. So, bibigyan kami ng plus points. Sa I-recycle din yun, di ba? Yes, rewards. Rewards, yes. Yan. So parang dito sa time na to is, tinuturuan tayo maging Yes. Responsible. Elementary days. Naalala niyo ba yung, like, magdadala tayo ng mga 1.5? Parang nagdawin pa ron? Oo, doon. Tsaka yung parang ano yung sinasabi sa mga bintana sa room. Oo. ginagawa Kasi ng decorations, mga halaman. Pwede lagyan ng halaman. Tapos yung mga 1.5 na coke na yun na plastics, lalagyan ng mga plastics din yun. Tapos yung mga naipon na yun, kung ilan yung nadala mo sa school, gagawin nilang, imbis na hollow block ang ipang sa semento nila, gagawin nilang yung 1.5 para gawin nilang pang garden. Like parang ginagawa Gusto ng nila lagyan ng design yung 1.5. Yeah. And us, grade 12 tourism student, naalala niyo pa ba yung grade 11, anong alit yun? Tourism, ano? Seminar! Ah, Yung egoismo. Yeah. Ano? Yun, so, ayun nga. Ayun nga, so yung mga schools, pwede sila magawa ng projects like mga gano'n, mga seminars, about sa mga gano'n. Also, mag-campaign, cycle, Eco clubs, Pwede rin yung school natin, pwede rin tayo na mismo ng mga estudyante, pwede tayong humilin sa school na gumawa ng club para sa kalikasan natin, no? Para makatulong tayo. Hindi lang para sa atin, but also sa lahat. Then, pwede din tayong gumawa ng campaign na para sa kalikasan. Yes. And also posting some awareness sa social medias, para makatulong, ganyan. So, yun, no, that's all for the topic 2. Thank you for that wonderful answers, no. So, for our next topic, no, topic number 3, no, community and family involvement. So, for you, Sheila and Alvin, no, ano yung masasabi nyo sa topic number 3 natin? So, hi guys! Ako nga po pala si Francisco Alvin. Isa rin po akong miyembro mula sa Group 1. So, napunta po sa amin ni Sheila ang topic 3, which is the community and family involvement. Ito po yung kung paano po nakakatulong yung komunidad at mga pamilya sa pag-promote ng sustainability habits. So, ano nga ba yung mga pwede o possible na makatulong sa pag-promote po ng sustainability? So, first, we have the social media po. Ano nga ba ang magagawa ng mga social media platform? So, karamihan po kasi sa mga kabataan natin ngayon is masyado silang babad sa social media or sa mga cellphones po natin, ano? So, una pa lang doon, alam niyo naman na ang kabataan ay malakas talaga social media. So, pag nag-post po tayo ng ganitong issues, agad po yan nakikita o naririnig ng mga kabataan. Ano pa nga ba? Bukod po sa pag-post, sa pag-promote, hindi lang po sa pag-promote, hindi po natin alam na karamihan po is nagagawa na natin. Tulad na naman po ng pagre-recycle. Alam niyo po ba ang pagre-recycle ay isa sa pinakamagandang alternative way para po makatipid tayo? Alam niyo po ba na nung kabataan tayo, or baka until now, nagagawa po natin siya. Kapag bumibili po tayo ng mga bottled water, bottled water, pero dati kasi soft drinks yung binibili natin, ano? Yung mga soft drinks na mismo, yung ganyan lang. Ganyan. Ayan. Siyempre, anong gagawin kapag naubos? Pag naubos, anong gagawin? Kinabukasan, tubigan na siya. Ayan, ano. Magiging tubigan yon. Ewan ko kung ako lang, or siguro wala lang kaming pambili ng ng tubigan, kaya ginagawa ko yun. Tapos, ayun, hindi lang naman siya sa pagbili ng ganun. Marami pa naman, tulad ng mga gown sa mga pageant, marami ding gumagamit ng temang recycle or recyclable na mga ganung bagay. Tapos next po dyan is yung pagtitipid natin ng tubig tsaka ng kuryente. Alam nyo naman po na maraming shortage, lalo na po sa tubig. Bukod po doon, mga kasama po yung pagtatanim po natin. Alam nyo, nung LM, lahat naman tayo may TLE dati, di ba? So, ayun po, hindi ko siya makonect kasi dati pa lang, tinuturuan na tayo kung paano tayo magtatanim, ganyan yung magtatanim. Tapos, ayun. Tapos yung mga pagbabawas siguro ng mga basura. Karamihan kasi sa kabataan, kung saan-saan na lang nagtatapon. So, hindi natin nasusustain yung kalinisan. Kaya, ayun, yung mga habits. Kailangan natin mag-support sa mga program na makakalisan sa mga kalinisan. Ayun.
Tulad na lang, ito example, maganda example to. Alam niyo yung tupad? Basta yung makikita nating naglilinis sa mga kalsada, sa highway, ganun. Ayun. So, ayan, kung makikita niyo mga ganun, di ba, nakakatawa man siyang isipin or pakinggan kapag narinig mo yun, uy, tatay mo, sa tupad, ganun. Pero di ba natutupad ka? Mga ganong joke, pero hindi natin alam na malaki na pala yung tulong niya sa environment kasi sila yung mga naglilinis ng mga dumi ng mga uneducated people. Joke lang. Alam niyo, basta ang dami kasing kalat sa ang daming kalat sa kalsada before. Pero, thanks sa government kasi may mga ganun silang program na pwede nating supportahan. Alam niyo, pwede naman yata, pwede nga tayong sumama dun eh. Kung tutusin, gusto mo kalikasan, di ba? Ayun lang. Tsaka next is, di ba? Ang dami kong daldal. So, ayan. Tanungin na nga po natin ng kasama ko o partner ko na si Sheila para sa topic 3 na to. So, Sheila, ano nga bang masasabi mo sa topic 3, Eto, sabihin mo sa kanila. Ayun. Bye, guys. So, ayan, thank you, Alvin. So, hi guys, I'm Sheila and I'm from Group 1 din po. So, napunta po na sa aming topic ni Alvin is community and family involvement, if I'm not mistaken. And if tatanungin po ako kung anong opinion ko dito, I would say na hindi lang po sapat na gumawa tayo ng mga proyekto. Dapat din po na mahalaga rin na makilahok tayo sa mga programa, paggawa ng policy, kaya na lang na eco-friendly policy sa paaralan man yan o sa barangay. So, mga community projects gaya ng tree planting, recycle programs, dahil po sa pamamagitan nito, may mga nahihikayat po tayo ng mga mamamayan, kahit simpleng action lang po ito. Nahihikayat po natin yung mga mamamayan na maging responsible sa kapaligiran. So, ang masasabi ko naman po, sa loob naman ng bahay, sa isang pamilya, pwede nating ituro sa mga bata bilang magulang ang simpleng sustainable practices. Kaya na lang po ng pagtitipid ng tubig at kuryente. So, nabanggit din to ni Alvin kanina. And paggamit ng reusable materials dahil po nagiging part ito ng pang-araw-araw na buhay natin. So, mahalaga na ang mga magulang ay maging role model dahil para turuan ang mga bata. So, ngunit, yun nga, may mga bago tayong kaalaman. So, dapat hindi lang po yung magulang yung mag-educate sa mga anak, sa mga bata. Dapat din po i-educate natin bilang bata. Dapat din i-educate natin yung mga magulang natin sa mga bagong kaalaman na natututunan natin tulad ng paggamit ng renewable energy or mga advocacy po. So, ang masasabi ko na lang dito is dahil ang community and family involvement, hindi lang naman po siya about sa pagtatanim, pag-recycle. So, ito ay tungkol sa pagpapalagana po ng kaalaman at pagtutulungan sa pagbuo ng kultura na may malasakit sa kapaligiran mula sa tahanan at sa buong pamayanan. So, ayun, yun lang and thank you guys. So, yun thank you for that wonderful answers, for Sheila and Alvin. So, let's proceed sa last topic, Last topic na to. Grabe, Ang daming pinagdaanan talaga ng topic natin, So, for our last topic, so challenges and solutions naman sa school namin. At sa school na, alam kong nangyayari din sa school nyo. So, ano ba yung challenges na nangyayari sa school na kinakaharap natin? And also yung mga solutions na pwede natin magamit, or magawa. Sa tingin nyo, guys, So, tingin mo Abby, about sa... Tayo, may mga questions, alam ko marami yan marami. Marami tayong nakikita lalo na sa schools natin, And also sa other schools talaga, maraming kinakaharap So, yun. Ang napapansin ko sa school natin, since sa UCC, dun sa sa CR. Yes. Walang maayos na supply ng tubig. So, hindi ka makakapag-cook kung gusto mo. Since hindi mo lang may iwasan yun, di ba? Yes. Minsan sasakit yung tiyan mo. Yun talagang na iisip ko na problema ng school natin. Kaya minsan, hindi din nabubuhusan yung mga
Yes. Oo. Yung mga comfort rooms ng girls Lalo and na yung boys. dun sa boys. Pagdadaan sa CR ng boys. Ang daming nagdadaanan talaga ng CR ng boys doon. Talagang hindi sila napofocusan also ng cleaning ng mga kahit naman sa publics and private schools na others, hindi naman talaga may iwasan na ganun yung nangyari na mawala ng tubig ang school. So, sa tingin nyo, paano yung magiging solusyon natin dun, no? So, ayun guys, no? Ano sa tingin nyo pwede natin maging solusyon sa problema na yung makinharap ng schools ng Philippines? Sa problem sa schools For me, Sige, go. pwede maging solution doon is lumapit sa mga nakakataas or school committees. Yeah, diba? Na magpa-help sa tayo na linisin yung mga marumi sa school natin and humingi rin ng support sa mga students na gagastusin doon sa linisin natin. Yes. Also, not sa gagasusin, but also, pwede din tayo makahingi ng help sa mga students para linisin yung schools. Yeah. Sila rin So, naman yun yung yung maging activities. Yes. Yeah, activities. Para ng aware din school. para aware din sila na kulang yung mga resources natin sa school, na marami pa palang kulang. Yeah, Let's pwede go aussi- CR, Yes. Yeah. ang hygiene. Yan, yung mga committees, staff ng school, ganyan. Kasi, tayo lang din naman kasi talaga yung, nagbibigay ng problema sa sarili natin. Which is tayo rin mag-suffer. Yeah. Kaya, yun, pwede yan maging solution yung pagsusumbong or pagsasabi sa committees and staffs na, yun nga, maruming CR, kaya walang tubig yung CR, no? Sa second, yun, ano pa, mga na Yung sa mga Sige, gadgets, rin. yung mga gadgets, yung mga projector. Ang mga projector, yan. Mga projectors, di ba? Or yung, Yes, kulang ko lang minsan. Yes, wala din tayo kaya minsan, di nakapag-lesson ng teacher natin, ang pinag-lesson nila lang is yung laptop, itataas niya yung Tapos ang hirap pa makita kasi nga, minsan yung fonts ng maliliit. So, yun, kulang din ng resources talaga yung schools ng projectors and TV screen, di ba? Kasi ngayon, more on, ginagamit na talaga kapag nagtuturo sila is TV, projector, ganyan. laptop. Ganun. Mahirap din i-encourage yung talaga. mga students. Kasi Paano ma-encourage yun? Sa tingin niya, ano yung pwede natin maging solusyon naman doon, no? Ang solution ko dun for me is yung sa projector, is yung mga nakakataas na committees is libot sila sa per section at manghingi ng mga abono ng mga monies, pambili ng mga projectors. Hindi naman sa manghingi, no? Pero like parang Donation. mga donations para rin talaga sa school and para rin, kasi sa kanila like parang sa kanila yung hihingi ng tulong, yan, ng donations, and sila rin talaga yung gagamit nun, hindi lang yung mga kundi sa kanila rin and sa magiging future students pa ng school. Yes. Ano pa? Mayroon pa ba? Kayo, How about you, Sheila and Alvin, no? Ano sa tingin niyo yung problema ng school natin? So, hi guys! Ako'y nagbabalik para sa pinaka-last na katanungan. At ano nga ba ang pinaka-last na katanungan? Ito po ang topic 4, which is the challenges and solution, na nakapaloob dito yung mga, ang mga hamon at solusyon sa pagtuturo ng sustainability sa paaralan po, So, magbibigay po ako ng dalawang hamon. Unang-una na po dito is yung mga limitadong resources at pondo. Dahil po dyan po magsisimula ang pagbabago. At next po is ang pagkontra sa pagbabago. Hindi naman po dahil sa sinabi na pagkontra, ito po yung sinasabi nila na, ay, ayoko tumulong dyan, ayoko ng ganyan-ganyan. Ito po yung the way sila mag-act o pinapakita po nila na hindi sila interesado sa bagay. Kasi kung sa ganung bagay po, marami pang maapektuhan na mag-aaral na tatama rin po sila kasi, okay lang yung iba nga dyan. Yung mga ganung, thought. So, next, ano nga ba yung mga solusyon sa dalawang sinabi ko? Ito po yung unang-una, ito po yung paglalaan po natin ng pondo dahil po sinabi ko kanina na hindi po masisimulan yung pagbabago kung kulang-kulang po ang kaalaman at kagamitan po natin para dun po. Tas next po is yung pag-i-encourage po natin, lalong-lalo na po sa mga tinatamad. Ayun po, kasama po natin ang mga kaguruan po natin na mag-encourage sa mga kabataan po na tinatamad talaga na ayaw po nilang makipag-participate sa gantong mga bagay kasi hindi po nila alam yung mga benefits or kung ano yung impact na pwede
in the future. So, ayun lang po. Thank you. So, hi so, guys, kayo guys. nagbabalik and I'm Sheila po ulit. Topic 4 na po tayo which is challenges and solution. Magbibigay lang po ako ng isang challenges and isang solution. Yung isa ko pong kasama, nabanggit niya na yung about sa mga bitin na resources. So, ang akin po is, ang challenges ko po rito ay yung mga guro or teacher na may limitadong kaalaman lang about sa sa sustainability studies yan. So may mga limitadong kaalaman at training ang ating mga guro. Maraming mga guro po na walang sapat na background about sa environmental education or yun nga po, sustainability studies. Dahil po dito nahihirapan sila ma-integrate ang mga mag-aaral tungkol sa sustainability. Dahil nga po wala silang sapat na kaalaman or training, naging mahirap rin sa mga guro na magbigay ng inspirasyon, kaalaman, sapat na kaalaman, motibasyon sa mga estudyante na pangalagaan ng ating kalikasan. So, masasabi ko lang po dito na solution is, kailangan pong mapalawak at yung pagsasanay po sa mga kaalaman ng mga teacher. Pwede po silang turuan kung paano isama yung mga environmental topics sa kanilang mga pang-araw-araw po na discussion sa mga subject. So, sa halimbawa po sa science, pwede pong talakayin ng teacher yung renewable energy. Sa arts naman, sa nasa science. So, sa arts naman po, pwede po siyang magpagawa ng proyekto or pagpipinta. Gamit po yung mga recycle materials. So, ayun, nalulutang na. So, dahil po sa ganitong pamamaraan, mas nagiging natural na bahagi ng edukasyon ng sustainabilities. Ayun lang po. Thank you. So, yan, no? Thank you for that wonderful answers. So, If every student practices responsible consumption, we can really make a difference. yes. And education is not just about learning. It's about changing how we live. So let's be Yun. responsible, be aware, and be sustainable for a better and greener future! Yes! So, that's all about responsible consumption and production na SDG 12. That's all. Thank you for watching this podcast. And I no? hope na may matutunan kayo. Yes! We hope na may natutunan. Yes. So, for our future broadcaster, no? Be responsible in consuming things, no? Yes, maging responsible kayo sa and matuto rin kayo na plano, i-plan nyo lahat yung mga nyo para hindi tayo nakakasayang. Yes, be responsible, guys. Let's